So, ang nailagay po sa puso niya na plastic, binahan po dito, is 4. So, maroon po kami ng almost 1 month sa heart center. Hello? So, this time, napakalaking gastos po. Talagang, yung aking anak na nagme-medicine, sabi ko, anakin po ka muna. Pero awa naman ng Diyos, hindi ko siya napahinto dahil talagang gusto kong mag-graduate siya. So, yung time na yun, talagang ang laki po ng gastos, almost $1 million. So, sabi ni Dr. Hu ng Heart Center, after 5 years, babalik ang bara. Kasi plastic lang yung nilagay sa gilid ng puso niya. Kumbaga yung bara, tinusok lang ho para makahinga siya. So, ganun nga pong nangyari. Itong last year, 7 years niya. So, makita ko na naman ang mister ko na hirap na naman huminga. Kasi matigas ang ulo niyan eh. Kain ng bawal, babod, nagtatago, 4 na balot, gabi-gabi, lahat ng pagkain, kinakain niya. So, ina-angiogram. Sabi na doktor, si Dr. Manapat, Marlin, mag-ready ka, iba-bypass. Eh, ayaw niya ng bypass kasi marami nang mamatay. So, nung na-angiogram siya, talagang medyo nag-panic si Dr. Hu. Sabi niya, Mrs. hindi ko na siya iba-bypass, medication na lang. Kasi sobrang sakit na siguro, nangyayad siya eh. Dahil tinusok na naman siguro yung sa heart niya. So, gano'n ang nangyari. So, napansin ko, aakit lang ng 3rd floor, halos itulak ko. Itulak ko siya paakyat para lang makaligo sa clinic namin. Kasi ayaw ko naman siya maligo sa baba dahil para sa mga pasyente yun. So, tinutulak mo yan para lang makaligo. So, this time, may nag-introduce sa akin ng stem cell na from New Zealand na siyempre gusto kong i-try. Kasi hopeless na siya eh. Iba na ang itsura niya, payat na. So, nung hindi siya naniniwala sa herbal, ang mga doktor hindi naniniwala sa herbal medicine. Kasi yung placenta na yan, may kasamang herbal. Bukod sa deer o yung animal ng yung placenta. So, hindi niya alam, without knowing, na pinapainom ko siya na sinasama ko sa kanyang maintenance, 2 sa umaga, 2 sa gabi. So, after 10 days, napansin niya, nagumanda, makaramdam, nawala ang hingal, hindi na siya magaling mapagod. So, nabuhayan ako ng loob kasi siyempre, ayaw ko naman mag-byuda. Kahit naman na yung anak ko eh, 1 taon na lang, graduate na. Pero siyempre, ayaw natin mawalan ng kasama sa buhay. So, until now, 5 months umiinom po siya. Kanina, siguro 1 week ko na siya hindi na mainom. Kasi naubusan na ako ng stock, di ba? So, sabi niya, sa sobrang excitement sa inyo, na nakita kayo, na ang saya-saya niya doon sa Jackson. Sabi niya, sakit ng bibig ko. Naku, tinabahan ako. Mabuti na lang, may dala ako, 4th year placenta. So, pinainom ko agad siya. Tinabahan ako kasi baka may mangyari na naman. So, until now, yun lang po naman ang aking patuturo sa inyo, testimony ko, dahil hindi naman tayo mga bata. So, kumbaga, may mga cancer, may mga sakit na talagang, may pag-asa pa. Bumubuti po. Yun lang po ang may share ko sa inyo.